And welcome sa City Disciple, sa mga bago ditong dating, sa mga bagong balik kung meron man. Welcome po sa City Disciples. You're always welcome sa ating kilusan. Sabi ni Kuya Orlan. Hindi niya alam kung anong word eh. Ano ba tamang word, Orlan? Blessed po tayo kasi nakakatawa kanina sa mga ano po ulit, na-encourage ko kayo lalo sa mga leaders dito. Meron po tayong ginaganap na communicators training every 8 a.m. ang call time pero 8:45 sila dumadating. Pero babaguhin na sila ng Panginoon. Amen? Baka next week 7:30 nandito na yung mga yan. Si Gideon pinakamaaga eh. Sana si Gideon. Blessed po tayo sa communicators training natin dahil tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano tayo tumayo, kung paano tayo magturo nang hindi po natin confuse ang mga tagapakinig natin. So sa mga bago lang dito, we are running through the book of Matthew. Matthew was an outcast. Isa siya sa mga tao in the Bible na kung papanoorin mo at babasahin mong maigi yung kanyang buhay ay halos wala siyang kaibigan dahil siya ay isang tax collector. Sa panahon noon, kapag ka ikaw ay tax collector, ikaw ay kinamumuhian dahil sila ay nangongolekta ng buwis sa mga kababayan nila under the Roman Empire. So sila talaga ay halos itakwil sila ng mga kaibigan nila, ng pamilya nila dahil ang tingin nila sa kanila ay mga taksil, mga traidor sa kanilang sariling bayan. And Matthew is one of those. Until he met Jesus at nagpakilala sa kanya ang Panginoong Jesus at ginamit ang buhay niya para maisulat itong gospel of Jesus Christ according to Matthew. And he was an outcast, redeemed by Christ. At ang librong ito ay ginagamit patuloy ng church for a span of 1700 years mainly for discipleship. And again, I believe na tayo habang binabasa po natin ito ay nababago ang ating buhay. We are being discipled by this text, by these scriptures, katulad ng intention ng ating Panginoong Jesus. So tayo po ay nasa week number 2 ng ating Kingdom Reality Series. And ang topic po natin ngayong umaga is called Bruised, Not Broken. Baka kaya medyo malungkot kayo kanina. Kasi yung topic po natin ngayon is Bruised, Not Broken. Naalala ko meron tayong naging event ng youth dati. Anong pangalan nga nun? Bent. Bent, Not Broken. Ngayong umaga, it is Bruised, Not Broken. At nasa Matthew chapter 12 na po tayo. Kung meron kayong mga Bibles, kung meron kayong physical Bible, taas nga ang may physical Bible. Patingin ako ng mga Bible ninyo. Praise God. Yan, di ba? Kung meron kayong cellphone sa inyong Bible app, magbabasa po ako sa English Standard Version. Kung gusto nyo i-switch yung inyong version, ESV ang nakalagay dyan sa inyong mga Bible. So Matthew chapter 12, verses 9 hanggang 21. Mukha lang po itong madami pero maigsi lamang po ito. Basahin po muna natin bago tayo magpatuloy. Matthew chapter 12, 9 to 21. He went on from there and entered their synagogue. And a man was there with a withered hand, and they asked him, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" So that they might accuse him. He said to them, "Which one of you who has a sheep, if it falls into a pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift it out? Oh, how much more value is a man than a sheep? So it is lawful to do good on the Sabbath." Then he said to the man, "Stretch out your hand." And the man stretched it out, and it was restored, healthy like the other. But the Pharisees went out and conspired against him how to destroy him. Second part po natin sa verse 15. Jesus, aware of this, withdrew from there, and many followed him, and he healed them all, and ordered them not to make him known. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. "Behold, my servant whom I have chosen, my beloved, with whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. He will not quarrel or cry aloud, nor will anyone hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench, until he brings justice
to victory, and His name the Gentiles will hope. Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Samahan mo kami, Panginoon. May you speak to our hearts and to our spirits sa mga ituturo mo po sa amin in the book of Matthew ngayong umagang ito. Buksan mo, Panginoon, ang aming espiritu nang matanggap namin ito ng buong buo hanggang sa kailaliman ng aming kaluluwa at espiritu, Panginoon. Maraming salamat kung kami, Panginoon, ay nagkukulang sa kaalaman, ikaw po ang magpuno. Kung kami, Panginoon, ay nadidistract ngayong umagang ito, in Jesus' name, kayo po, Panginoon, ang kumuha ng aming atensyon. At ikaw lamang ang mangusap sa amin sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan muna natin ang Lord ngayong umagang ito. So, last week, ayan, kaya kulay dilaw na tayo, nagsimula tayo sa ating Kingdom Reality Series. Siguro sa mga matagal na dito, napapansin ninyo, every time magpapalit tayo ng series, nag-iiba yung kulay dito sa likod. Ayan, para meron tayong palatandaan. Di ba? Sa mga gusto pong maging part dyan ng ministry ng behind the scenes, ng mga paggagawa ng mga ganito, ng ating arts and crafts, magsabi lamang po kayo. Hindi ko alam, sino ba leader ninyo ngayon? Si kapatid na Clarence na naka-pink. Ayan. At may braces. So nagsimula po tayo ng Kingdom Reality Series natin looking at how the Kingdom of God is urgent. Amen? Urgent na ang Kingdom of God and it is breaking into our world with power. Grabe yung kapangyarihan at yung pag-asa na binibigay ng kaharian ng Diyos. And one of the realities that we live in is that ang buhay po natin has a way of bruising us. Ano po sa Tagalog ang bruise? Ha? Anong pasas? Pasa. Okay. Ayan, pasa. So, tinan mo yung katabi mo kung may pasa. Ayan, wala naman. Okay. May pasa sa utak po, basta. May pasa sa utak yata itong katabi ko. Okay, so ang buhay natin has a way of bruising us. Not just physically, but sa loob po natin. Especially in our souls. Okay, kaya nga, paborito ko pong banda, nung nagsimula ako talaga na maging drummer, isa sa mga paborito kong banda, yung Relient K. Ito si Christian punk rock band. Kaya ang genre ko talaga, may wala akong makasamang tumugtog nito, ay punk rock. And in one of the songs na meron sila, merong lyrics na ilagay mo dyan, Harbs. Yung lyrics na nakalagay sa natin. So merong lyrics sa isa sa mga kanta nila, which is, yung title ng song ay, Which to Bury, Us or the Hatchet. Ito yung nakalagay doon. And wisdom always chooses these black eyes and these bruises over the heartache that they say never completely goes away. Sa mga medyo malalim mag-isip, mga introvert yan, medyo malalim mag-isip, medyo masakit itong na to na alam mo yon, every time na pipili ka kung anong klaseng sugat o anong klaseng pasa yung pipiliin mo, sabi dun sa kanta, wisdom always chooses this black eyes and this bruises. Parang mas pipiliin niya pa yung physical pain. Kasi alam mo yun, kapag ka na black eyean ka, ano lang yan parang 3 days lang wala na yan tama? Sa mga palaaway dyan ng high school, si Dave, na pupunta lagi sa shop, punit ang damit, may sapok dito. Saglit lang yan, wala na yan Pero yung heartache, yung pasa sa puso, yung pasa sa kaluluwa mo, kahit tumanda ka, pag hindi yan na-deal, dala-dala mo pa rin yan. Tama? Amen? Dala-dala mo yan kahit tumanda. Kaya nga meron tayong tinatawag na generational curses. Actually, hanggang sa mga kasunod ng lahi ninyo, dala-dala yan. Kung ang pamilya ninyo ay broken family, maniwala ka sa akin, pag hindi yan na-deal ng Panginoon at hindi mo yan nailapit sa Diyos hanggang sa kasunod na generation, dala-dala nila yan. Tama? Kung sa pamilya ninyo, maaga nag-aasawa, kung sa pamilya ninyo laging hiwalay, kung sa pamilya ninyo laging merong magagalitin, merong ganito, merong ganyan. These generational curses, dala-dala mo yan hanggang tumanda ka kung hindi mo makikilala ang Panginoong Jesus. And sa totoo lang, kung ako rin papipiliin, mas okay na yung physical pain Mas okay na yung masaktan ka physically kesa itong mga bagay na ito kasi ang hirap nito i-deal at hindi po natin ito kayang i-deal. And that line always struck me because it reminds us that some of the pains na meron tayo, gumagaling at nag-fade, pero yung mga wounds na nasa kailaliman ng ating puso, it lingers at nagtatagal yon sa kaloob-looban natin. Okay? A black eye eventually fades away.
but and the bruise will fade, but some of the heartaches, some of the disappointments, some of the betrayals that we have, mga regrets, it stays with us longer than we want. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, nag-stay yan sa'yo. At hindi natin, minsan may mga panahon na hindi natin alam paano tayo makakalaya sa mga bagay na ito. If you're being honest with me, at ako naging honest ako sa inyo, isa ako sa mga ganon. Simula dati, dahil may mga bagay na daladala ko pala na nanggagaling nasa kaloob-looban pala ng aking puso. And this is the truth. At ang katotohanan po, sa mga bagay na ito ay lahat tayo na nandito ngayong umagang ito ay may daladala deep inside us. Kung bakit ganito yung sistema natin, kung bakit ganito yung ugali natin, it is because there are things inside of us that are undealt with. Merong mga bagay sa panlabas na nakikita, pero tingnan mo nga yung katabi mo, kung nakangiti, nakasmile ba yung katabi mo? Hindi. Pero alam mo, ito yung lagi ko sinasabi, behind those smiles, merong mga bagay na hindi ka nakikita. Tama? Merong mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa'yo. May mga bagay na ikaw lang at ang Diyos na nakakaalam. Tama? And so ngayon, ito kasi, the world looks at bruises and brokenness as weaknesses. Kapag ikaw ay broken, kapag ikaw ay, alam mo yun, meron kang mga hurt, meron kang mga pain, may mga dala-dala kang bagay sa loob mo, ang tingin sa'yo ng mundong ito ay mahina. Ang tingin sa'yo kapag ikaw ay may crack, pag ikaw ay basag, ang tingin sa'yo ay disposable. Pag ikaw ay nag-struggle, ang tingin sa'yo ay hindi ka na valuable. Pero in the kingdom of Jesus Christ, sa pinag-uusapan natin ngayong umagang ito, bruised does not mean broken. Bruised is not equal to broken. He doesn't cast away the wounded. Hindi pagka ikaw ay merong, alam mo yun, sugatan ka, hindi ka itataboy ng Panginoong Jesus. He actually heals them. And He doesn't extinguish kapag nanghihina ka when your flame is faint. He rekindles them. At yun yung makikita natin ngayon. Babalik tayo sa Matthew chapter 12. Kasi yung mga Pariseo dito, ang lakas na naman ng trip na ito mga tropa nating Pariseo dito sa Matthew chapter 12. Kasi yung titingnan natin, yung mga religious leaders, may isang tao dito, parang naligaw nga to parang dapat sa Kingdom, ay sa God of Miracle series natin to. No? Naligaw siya dito, itong text na to, napasok siya dito sa kingdom realities natin. Pero may gusto kasing ipakita sa iyo ang Diyos ngayong umagang ito. One reality that whatever bruises you carry, nakikita man natin or unseen, Jesus does not discard you. He restores you. At kung meron dito ngayong umagang ito, not yet restored, God wants you to know that Jesus wants to restore you as well. Amen? Sa mga nagno-notes, pasok tayo sa number 1. The kingdom confronts hardness of the heart. Balik tayo sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 12, verse 9. He went on from there and entered their synagogue. So yung sinagoga ay house of worship ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Ito yung katulad nito sa church natin o sa templo, sinagoga, yung lugar na yon. Doon nila binabasa yung kanilang Tanakh, yung kanilang Bible, yung Old Testament, and doon sila nagtitipon-tipon para magpuri sa Diyos. And a man was there with a withered hand. Meron daw isang lalaki doon with, merong kamay, yung isang kamay niya ay tuyo. O kung makikita natin, siguro ay not functional. Nakakita na kayo, basically sa panahon natin ngayon, siya ay isang person with disability. Yung kamay niya ay hindi functional yung isa, hindi natin alam kung ano itsura. Ang description ng Bible ay withered. Ibig sabihin parang tuyo siya na, alam mo yun, parang hindi na siya lumaki. Maaring ganon yung itsura niya. And they asked him, yung mga Pariseo, pagdating ni Jesus, tinanong agad nila si Jesus. Okay? Tingnan niyo tong mga to. Is it lawful to heal on the Sabbath? So that they may accuse him, accuse him. Tingnan niyo itong mga Pariseo na to. Nung nakaraan pa to sa God of Miracle series po natin nung nakaraan, pasensya na kayo, hindi pa tayo nagre-record noon kaya wala kayong pwedeng balikan. Again, sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe sa ating YouTube, mag-subscribe na kayo para mapabalikan ninyo yung mga natin, mga messages natin at may send nyo dun sa mga kaibigan yung malayo. So, here comes Jesus. Gusto kong i-paint sa mga utak ninyo yung picture nito Pumasok si Jesus sa sinagoga, basically katulad dito sa atin, pumasok siya sa loob ng church. Ang bungad sa kanya ng mga Pariseo,
So meron doon lalaki na tuyo yung kamay. Nandun siya, siguro umattend siya, di ba? He was bruised, he was broken. Umattend siya ng sinagoga, ng kanilang pagtitipon. And then ang unang tanong nila kay Jesus, tama ba daw sa batas na magpagaling sa Sabat? Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Sabat, sa mga Israelita, yung Sabat ay sobrang importante sa kanilang batas. Kasi di ba nang ginawa ng Diyos, in creation, nagtrabaho ang Diyos ng 6 na araw at sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. Kaya sa kanila, in the Jewish culture, sobrang importante ng Sabbath na walang pwedeng magtrabaho in the Sabbath. Okay? Ito na naman itong mga to, naghahanap na naman sila ng butas para hulihin si Jesus. At ang una nilang bungad kay Jesus, okay lang ba sa batas na in the law of Moses na magpagaling in the Sabbath? So basically, pag sinabi ni Jesus na kung mali ang sagot ni Jesus, meron na sila agad pwedeng panghawakan para ipahuli si Jesus. Tama? So dito sa pagkakataon na to, tingnan nyo itong mga ugali na itong mga to. Kasi supposedly, ito yung mga religious leaders ng panahon nila. Yung mga pariseyo. Ito yung mga sa panahon natin ngayon, yung mga pastor, katulad ko, yung mga pare. Ito yung mga religious leaders of their time. And doon nakita nila si Jesus sa una nilang tanong, okay, hindi prayer ang ginagawa nila sa loob, hindi sila nag-worship, hindi compassion ang meron sila, kung hindi ang una nilang gustong gawin ay hulihin si Jesus. Imbes na maawa sila doon sa lalaki, alam nilang nagpapagaling si Jesus, tama? They know that Jesus heals. Marami nang pinagaling si Jesus sa mga nauna pa natin binasa in Matthew. At alam nila na kapag nakita ni Jesus itong lalaki nito, pagagalingin nila si Jesus. So, in-install nila yung lalaking yon sa loob ng sinagoga, maaaring in-invite nila ito doon para lang hulihin si Jesus. Hindi dahil naaawa sila sa kanya at alam nila na pwede siyang pagalingin ni Jesus, kung hindi para hulihin si Jesus sa kanyang sariling salita. Nakikita niyo kung gaano ka-twisted tong trip na itong mga to. Okay? Gusto ko makita ninyo eh. So pagpasok ni Jesus, imbes na compassion yung makita niya, imbes na worship yung maabutan niya, imbes na ganito na, alam niyo yun, nagpapatotoo, nagpapalakasan, ang naabutan niya sa loob ng sinagoga ay isang patibong. He stumbles upon a trap, and the Pharisees, ipinresent nila kay Jesus itong lalaki, not out of compassion. Itong, ipapangalan natin sa kanya, si Jerome na Jerome na naman yung pangalan niya. Wala nakalagay sa Bible kung ano yung pangalan niya. So si Jerome, ipinresent nila si Jerome. Ha? Si Orlan. Meron na tayo Orlan eh. Ipinresent nila siya kay Jesus, not out of compassion, but as a bait. Sabihin mo sa katabi mo, bait. Ginawa nila siyang patibong. Tingnan niyo, kung ako yung nasa kalalagayan ng lalaki yan, medyo ma-hurt ako eh. Na, di ba? In-invite lang ako dito sa church para patibong. So, they ask, meron silang tanong kay Jesus, is it lawful to heal on the Sabbath? Yung motibo nila, hindi katotohanan na, alam mo yun, para malinawan sila. Okay lang ba sa batas, Jesus, na magpagaling? Hindi para malinawan, kung hindi entrapment operation, yung nasa isip nila when they ask this question. And Jesus responds with a piercing question. Ito yung gusto ko kay Jesus eh. Ito yung mahal na mahal ko kay Jesus. When you ask Him a question, babatuhin ka din niya ng tanong. Para mag-isip ka. Sabihin mo sa katabi mo, mag-isip ka. Sige, sabihin mo. Huwag kang mahiya. Ayan. Sa verse 11, He said to them, which one of you who has a sheep, if it falls in the pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift it out? So nagtanong si Jesus, ito yung una niyang tanong. Sino daw sa inyo yung may alagang tupa? O sa panahon natin ngayon, wala naman tupa dito. I-relate natin ng kaunti sa atin. Sino dito yung may mga, 4 moms, 4 paglalaki? 4 dads. Yung may mga alagang hayop, katulad ni Rain, ilan ng pusa mo, Reynalyn? 11. Sa atin, babe, ilan ng pusa natin? 9? 7? Ay, bukod pa yung mga maliliit na hinahagis natin dahil makukulit na sila. Sino dito yung maraming alagang hayop? Wala kayong alagang hayop? Aso, pusa, daga, rabbit, hamster, ipis, butiki. Sino may rabbit dito? Magkaalaman na. Ayun, may rabbit daw doon sa kanila. Pero kasi laki ni Harmy. Meron kaming chow-chow na kinalbo namin. Ayan. Kalbo na ulit siya.
Si Calboy ay may balahibo na, si Harmony na ngayon ang Calgirl. Siya na yung kalbo. So kung meron ka daw hayop, sabi din ni Jesus, kung meron ka daw tupa at nalaglag yung tupa mo sa balon, basically sa bangin, o kung saan man, into a pit, kung Sabbath daw, hindi mo ba daw ililigtas yung hayop mo on that day? Lilipasin mo ba yung araw para lang iligtas yung... Hindi ba? Kung mahal mo yung alaga mo, kapag nalaglag yan ngayon, gagawa ka ng paraan ngayon din. Magtatawag ka ng mga kaibigan, tulungan niyo ako. Kasi nalaglag si Bruno doon sa yung tupa kong mahal na mahal, si Bruno nalaglag doon sa balon. Kuha kayo ng tali, kumuha kayo ng karmatilya, kuhanin niyo lahat ng pwedeng ipang ahon sa kanya, kumuha kayo hagdan. Gagawin mo yun on the spot. And then Jesus said, so basically, sa panahon natin ngayon, we have the same answer. 2,000 years ago, they also have the same answer kung bato tinanong ni Jesus. Pag nalaglag yung tupa nila sa balon, on a Sabbath, hililigtas nila yon the same day. And then Jesus said, in verse 12, oh, how much more value is a man than a sheep? So sinagot sila ni Jesus ng tanong, and then Jesus answered their question, how much more value is a man than a sheep? So sabi niya, ito yung sagot sa tanong nila, so it is lawful to do good on the Sabbath. Hindi nila mahuli si Jesus sa salita Di ba? Kaya medyo lalong nanggigigil tong mga to So ang tanong nila, lawful daw ba magpagaling? Ang sabi ni Jesus, lawful gumawa ng mabuti on the Sabbath. And then, hindi pa nakontento si Jesus sa verse 13, then he said to the man, humarap si Jesus doon sa lalaki, sabi niya, stretch out your hand. Kung ikaw ay tao na hindi mo nagagalaw yung kamay mo, it is an impossible command. Tama? Anong sabi sa kanya? Stretch mo yung kamay mo. Hindi nga gumagalaw yung kamay niya. Okay? Hindi nga gumagalaw yung kamay niya kasi tuyo nga yung kamay niya. It is withered. Pero sabi sa kanya ni Jesus, stretch out your hand, and the man stretch it out, and it was restored healthy like the other. Nung sumunod siya kay Jesus and stretch niya yung kamay niya, gumaling yung kamay niya. On the spot, on a Sabbath, kaharap yung mga Pariseo na nagtanim sa kanya, supposedly para hulihin si Jesus, hindi para pagalingin siya. Okay? But the Pharisees went out and conspired against him how to destroy him. So ito yung gusto kong makita ninyo ngayong umagang ito. Yung mga Pariseo at this time, sobrang valued nila yung mga rules nila, yung mga law na pinangahawakan nila more than the people. But in reality, ang Diyos na pinaglilingkuran natin is all about the people. And we are His people who is all about Him. Kasi kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi na sana bumaba si Jesus sa mundong ito 2,000 years ago. Okay, hindi na siya sana namatay sa krus para sa atin. Hinayaan na lang niya sana tayo na magunaw itong mundong ito kung hindi niya tayo mahal. Hindi na sana siya gumawa ng paraan, ng plano para iligtas tayong lahat. Para magkaroon tayo ng access sa Ama ulit. Pero dahil mahal niya tayo, okay, bumaba pa siya and He went out of His way. He went down to the earth as a servant, as a minister, para ipakita sa atin kung paano mamuhay at kung paano yung buhay na tama, nakalugod-lugod sa Ama. Pero kung titingnan natin, yung mga supposedly na representative ng Diyos, itong mga Pariseo, and woe to the people who are the modern day Pharisees, na sa panahon ngayon ay mas concerned pa sa mga batas, sa mga bylaws, sa mga bagay na hindi naman necessary kaysa sa mga tao. Okay? Titingnan natin, they protected their tradition, but they neglected compassion. Nakalimutan nila magkaroon ng awa dun sa lalaki. The kingdom of God will always expose your heart. Ito yung gusto kong maunawaan ninyo ngayong umagang ito. When you get closer to the kingdom of God, to God Himself, to Jesus, it will always expose kung ano ba yung laman ng puso mo. It reveals whether yung ginagawa natin dito is about God's mercy o yung ginagawa natin dito is about self-righteousness. Kaya medyo ito yung nakakatawang example natin Kasi sa ating relihiyon, hindi ba, sa luma nating relihiyon, kapag tayo ay pupunta sa church, anong goal natin pag pupunta tayo, pag magsisimba tayo? Sino nakakalam? Magsimba ka nga kasi para mabawas-bawasan naman yung sungay mo.
Di ba? Sino nakarinig na nun? Come on, be honest. Si Dave, yung mga makukulit dito, nasabihan na, magsimba ka nga! Mabawas-bawasan yung sungay mo. Tapos pag nagsimba ka, ano ba yan? Pasimba-simba ka pa. Wala ka ng lugaran. Ano? Ganun sa ano natin sa luma natin sistema. Wala ka ng lugaran. Tapos sabihin, pagisimba ka pa. Baka pag pumasok ka, masunog ka dyan sa pinto. Anak ka talaga ng di ba? Tapos pag nagsimba ka, ano ba yan? Simba-simba ka pa, hindi ka na naman nagbabago. Wala ka ng lugaran. Hindi ba? And, kailangan natin makita kasi na hindi kasi self-righteousness yung dahilan kung bakit tayo pumupunta sa church, kung bakit tayo nagsisimba. It is about God's mercy. At gusto natin makita na kung bakit tayo nandito ngayong umagang ito ay dahil kinaawaan tayo ng Diyos at mahal niya tayo. Okay? Hindi ka masusunog pag pumasok ka. Pagka masusunog ka lang, pagka hindi naging totoo yung relationship mo sa Diyos. Okay? Kasi yun yung hiling mo sa buhay mo. Nabuhay ka ng buong buhay mo ng malayo sa Diyos, pagbibigyan niya yung hiling mo. Pero pag nabuhay ka, pursuing Him, at gusto mo siyang makita, pagbibigyan niya rin yun for eternity. Dahil alam niya na gusto mo siyang makasama. It is the basics of salvation na pinaniniwalaan natin. It is all in Jesus Christ. Jesus shows us that in the kingdom of God, people matter more than rituals. Okay? Gusto kong maunawaan nyo to. People matter more than rituals. More than ministry itself. Hindi pagtugtog ang ginagawa natin sa church. Hindi pagpapagaling sumayaw, pagpapagaling tumugtog, mag-gitara, mag-drums, pagpapagaling magsalita, pagpapataas ng posisyon sa church. Hindi. Ang dahilan kung bakit natin ginagawa lahat ito ay para sa mga tao. Kaya nga tayo lumalabas, kaya nga tayo nag-outreach, kaya nga tayo nag-share sa mga katrabaho natin, sa mga kaklase natin. Kasi gusto natin na sila din ay makakilala sa Diyos. Dahil ito yung dahilan kung bakit tayo nandito, para sa mga tao. Amen? Tama? Mercy triumphs over sacrifice. Kadugtong pa rin ang topic natin last week about mercy. Mercy triumphs over sacrifice. So, ang tanong ko sa inyo ngayong umagang ito, katulad naman sa mga Pariseo, meron bang mga ways sa mga buhay natin na, alam mo yon, inalaw natin yung religious hardness sa buhay natin na medyo nagmatigas tayo sa iba kesa magkaroon tayo ng care para sa ibang tao? Na alam mo, hindi na magbabago yan. Invite. Huwag mo na invite sa church yan. Hindi na magbabago yan. Yan talaga ugali yan. Okay? Medyo ganun yung mga thinking natin. Or, katulad ng sinasabi ni Jesus, we must care about being compassionate than being correct. Okay? Mas importante na maging compassionate tayo than being correct. At ito po yung katotohanan ngayong umaga in this kingdom reality that following Jesus means valuing people more the way He does. Even above our comfort, even above our culture o kung ano mga tradisyon na meron tayo. Okay? Number 2, sa mga nagno-notes po natin, pasok tayo sa number 2. The kingdom restores the broken. Balikan natin sa verse 13. Alam ko nabasa natin to kanina, pero balikan natin. Then He said to them, stretch out your hand. He said to the man, stretch out your hand. And the man stretched it out, and it was restored, healthy like the other. But the Pharisees went out and conspired against Him how to destroy Him. Verse 15. Jesus, aware of this, withdrew from there, and many followed Him, and He healed them all and ordered them not to make Him known. So si Jesus, hindi siya nag-engage into a meaningless debate doon sa mga Pariseo. Hindi siya nag-stay doon para makipagtalo sa mga Pariseo. Jesus did one of the most gangster thing in the book of Matthew. Para siyang nag-mic drop dito sa ginawa niya. Alam mo yon? Tinanong nila siya kung lawful ba magpagaling. Pinagaling niya yung lalaki, lumabas siya, sinundan siya ng mga tao sa loob. At marami pa pala doon sa mga tao na nandoon sumusunod sa kanya na kailangan pagalingin at pinagaling niya sila lahat on a Sabbath day. So kung nanggigil yung mga Pariseo sa isang pinagaling, imagine how much more yung gigil nila na nakita nila na pinagaling ni Jesus lahat ng sumunod kay Jesus.
Na-imagine nyo ba yung nangyayari? So gusto na nilang patayin si Jesus doon sa isang pinagaling niya. Tapos lumabas si Jesus, sumunod lahat. Siguro sumunod yung mga pilay, di ba? May mga sinasapihan pa ng demonyo, buhat-buhat ang tropa nila. Halika dito. Tapos mayroong mga bulaga, saan si Jesus, di ba? Sumunod sila lahat kay Jesus. On a Sabbath day, lahat sila pinagaling. On a Sabbath day. So nakikita nyo na kung bakit napako si Jesus sa krus. Kung nag-play safe si Jesus, hindi siya mapapako sa krus. Pero dahil Jesus is going against dito sa kagustuhan ng mga religious leader and proving kung ano yung tama sa kaharian ng Diyos. Kaya medyo intense yung season 5 ng The Chosen sa mga nanonood dito eh. Kasi makikita mo on the screen kung paano ni Jesus, kung paano niya nababadtrip sa kanya yung mga pariseyo every time nagagawa si Jesus. Imagine, one man, nag-conspire na sila na patayin si Jesus, and then in verse 15, lahat ng lumabas doon at sumunod sa kanya, pinagaling niya lahat. I remember one passage in our God of Miracles series na ganito rin ginawa ni Jesus. Tama? Nung after niya pa napagalingin yung mother-in-law ni Peter, sa lagnat lang, simpleng lagnat, dinala doon lahat, pinagaling niya lahat. Si Jesus, wala siyang pinipili. Okay? Jesus doesn't engage in a meaningless debate. Pinagaling niya, ginawa niya yung imposible, and then, as the man obeyed, healing flowed to him. Na-restore yung kanyang kamay, and then, in verse 15, it emphasized that the Lord healed them all. He healed them all. Pinagaling niya lahat yung mga tao doon na may sakit. Walang pinili si Jesus. Walang umuwi na luhaan. Okay? Walang umuwi na pumunta sila doon pilay pag uwi nila. Wala. Lahat ng lumapit kay Jesus, pinagaling niya. Every broken one who came to Him found restoration. Ito yung gusto kong sabihin sa iyo ngayong umagang ito. Hinihintay ka lang ni Jesus. If there are pains inside you, if there are hurts, na ikaw lang ang nakakaalam at hindi mo alam kung saan pupunta, we have an assurance na hindi ka itataboy ng Diyos pag lumapit ka sa Kanya. Actually, He is just waiting for you. Naghihintay lamang siya sa iyo. Every broken one, everyone who is broken, depressed, who has anxiety, who has disappointments, may mga bagay sa buhay mo na dala-dala mo, hinihintay lang ni Jesus na ilapit mo yan sa Kanya. In the kingdom of God, brokenness is not the end. Minsan kasi kapag sino dito yung na-broken na ng malala? Example dito sa relationships. Okay, sino dito yung na-broken na ng malala? Talagang, alam mo yon, may suturo pa si Harvey, oh. Si Harvey ba, na-broken na ba ng malala yan? Gusto mong ma-broken? Kawawa si Harvey kasi yung mga kuya niya, pag daw nagka-boyfriend si Harvey, dadaan daw sa lahat ng kuya eh. Isa-isa. May interview. Maka-schedule yan Monday to Friday, 4 p.m. Tama? Hindi, wag naman sapukin agad. Ito naman. Hindi. Napamigay na ka natin yan eh. Hindi pa. Bata pa si Harbs. Okay? So in the kingdom of God, brokenness is not the end. Kasi alam niyo kapag, alam ko sa mga dumaan na dito in brokenness, lalo na sa mga introverted, lalo na sa mga, alam mo yun, katulad ko na ayaw sa tao, tapos nagkaroon ka ng relationship, tapos na-broken ka, feeling mo, katapusan ng mundo. Tama, hindi? Tama? Huwag na kayo tayo magplastikan dito sa church na to. Feeling mo, katapusan na ng mundo. Gusto mo nang umalis, gusto mo nang, di ba? Gusto mo nang umalis, ayun, meron dito, broken pa rin hanggang ngayon. Gusto mo nang lumayas, gusto mo nang mapag-isa, alam mo yun, lagi dati pag tatanungin ako ng nanay ko, ni Pastora Mirna, saan ka pupunta na? Hanapin ko lang sarili ko na sa computer shop. Hindi, magkaiba kami. Ang hinahanap ko yung sarili ko sa com shop eh. Saan ka ba naghahanap? Paano? Iniikot ni Alfonso. Meron dito, hinahanap ang sarili sa sementeryo. Yung pag na-broken, tatambay doon sa puntod. May mga ganyan. When you experience brokenness, you always feel like it is the end of the line. Pero in the kingdom of God, brokenness is not the end. Ang katotohanan, in the kingdom of God, brokenness is the start of something beautiful.
kung lalapit ka sa Panginoong Jesus. He is waiting for you. He is waiting for you to stretch out your hand. He is waiting for you para pagalingin ka niya, not just physically, kung hindi lahat ng dala-dala mo inside of you, and take it from us who has experienced it firsthand kung paano kami pinagaling ng Diyos in all the depression that we have, in all the anxiety that we have, sa lahat ng kaguluhan na umiikot sa aming mga puso, sa aming kaluluwa itself. Jesus can restore us. Siya lang yung nag-iisa na may kakayanan na pagalingin tayo. And Jesus demonstrates that in His kingdom, this kingdom is a kingdom of restoration, it is a kingdom of wholeness, and it is a kingdom of new creation. Sino may gusto nun? Amen? Wholeness, restoration, and new creation. Minsan marami pa tayong mga linya sa ating isip na hindi ko nakilala yung sarili ko. May mga ganyan pa tayo, di ba? Pero alam mo, isa lang nakakilala sa iyo talaga ng buo, yan ay ang Diyos. At kung meron mga tao dito, right now, this morning, na nararamdaman mo na ikaw ay limitado o pakiramdam mo, stuck ka na, pakiramdam mo ay ashamed ka in areas of your weaknesses, the Lord is calling out to you today to stretch out what you think is useless and to bring your brokenness at the feet of Jesus. Hinihintay lang ng Diyos na dalahin mo sa Kanya yung brokenness na meron ka. And as a church, tayo po dito, sa City Disciples, as a church, wag po tayong maging katulad ng mga Pariseyo na mas concerned pa sa mga details ng ginagawa natin in the church kesa doon sa mga tao kung saan tinawag tayo ng Diyos para samahan sila, para pagalingin sila, para magkaroon sila ng kaibigan na makikinig sa kanila. Kaya po sa mga meron ditong problema, wag po kayong mahiya lumapit in any of our leaders. Makikinig po yan sa inyo. Yan, pag kainalin kayo lumapit, pag may problema kayo, may words of wisdom pa yan nakasama. Pero mabilis, parang mabilis kasi siya magsalita. Kaya i-chat nyo na lang siya para hindi ganun. LSM niya na lang yon lahat. LSM niya yan sa inyo. Huwag kayong mahiya lumapit. Kasi ito yung dahilan kung bakit tayo isang pamilya in this church. Amen? Nagtutulungan tayo dito. If there are hurts in your heart, huwag kayong mahiya lumapit. Because we must be like Jesus Himself, creating a community for restoration. This is the heart of City Disciples, a community of restoration. And number 3, the kingdom advances with gentleness. The kingdom advances with gentleness. Balik tayo sa ating text in verse 17. Sabi diyan, this was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. Gusto ko maintindihan niyo kung gaano ka-amazing ito kasi 2,000 years ago ito nangyayari, itong pinag-uusapan natin in the book of Matthew. Tama? Nung si Jesus ay nasa mundo pang ito, in Israel, in the Roman Empire. Pero yung sinabi dito na mafulfill at that time, yung sinabi ni Prophet Isaiah, ang pagitan ni Jesus at ni Prophet Isaiah ay 700 years. Approximately 700 years. Ang history, lagi ko sinasabi sa inyo to, ang history ng bansang Pilipinas mostly ay up to 500 years. Dahil dumating dito si Magellan, ang recorded natin ay 1521. Sino nakakaalam ng date? 1521, naangas. Di ba? Schoolboy. So, ang history natin ay 500 years. Kung ang kahalintulad nito ay parang may sinabi kung propeta si Lapu-Lapu at may sinabi siya at mangyayari yun ngayon sa panahon natin, halos ganon yung gusto kong makita ninyo na nangyayari at this moment dito sa passage na ito in Matthew. Kasi sinabi ito ni Isaiah 700 years ago and that it is happening in this verse in Matthew chapter 12. Ang sabi ni Prophet Isaiah, behold, my servant whom I have chosen, my beloved, with whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him. Si Jesus doon tinutukoy dito. And he will proclaim justice to the Gentiles. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Gentiles, ang Gentiles ay tawag ng mga Israelita sa mga hindi Israelita. So basically tayo, kung tayo ay sa mamata ng mga Israelita, tayo ay Gentiles. We're a Gentile nation. Yung mga mayroong mga Samaritano, and then andyan yung mga Greeks, mga Gentiles itong mga to. And then sabi ni Prophet Isaiah, itong idea na to kung magiging mas malalim ka sa pag-aaral sa Bible,
Medyo ano to, medyo tanong to sa mga Hudyo. Kasi sabi, He will proclaim justice to the Gentiles. Ang tinutukoy dito tayo. Other nations who are not in Israel, He will not quarrel or cry aloud, nor will anyone hear the voice in the streets. Kung meron kayong i-highlight sa Bible nyo, ito na yon, verse 20. A bruised reed He will not break, and the smoldering wick He will not quench until He brings justice to victory, and His name the Gentiles will hope. In His name, the Gentiles will hope. Yun nga yung dahilan ba't tayo nandito ngayong umagang ito. We are those Gentiles because we have hope in Jesus Christ. And then Matthew, tingnan nyo, balikan natin, connects the moment, yung nangyayari in that moment, into this prophecy of Prophet Isaiah. Jesus is the chosen one. He is the spirit-filled servant who brings justice. Hindi through force, na akala ng mga Israelita ang hinihintay nilang Messiah ay political leader na magsisimula ng kilusan. Warrior leader na, alam mo yun, itatopple yung Roman Empire and then it will establish His kingdom. Pero hindi through force, kung hindi nag-advance ang kingdom of God through gentleness. Sabihin mo sa katabi mo, gentleness. Unlike the rulers of this world, hindi siya sumisigaw to gather crowds or to crush his enemies. He doesn't dominate by violence or manipulation. Sinusundan siya ng mga tao dahil sa mga pinapakita niya sa kanila. Dahil sa mga witnesses na nakarinig kung anong ginawa ni Jesus, hindi siya namimilit. Walang pagmamahal na pinilit. Kaya si Jesus, hindi siya namimilit. Nung nakita ng mga tao kung paano siya magpagaling, sumusunod sila sa kanya. Nung narinig ng ibang mga tao na nagpapagaling si Jesus, pumunta sila para makita si Jesus. Nung narinig nila na may authority siya magturo, hinanap nila si Jesus para makinig kung paano siya magturo. And then, kung titingnan natin yung sa verse 20 na sinasabi ko sa inyo, a bruised reed He will not break, and the smoldering wick He will not quench. Alam niyo kung ano yung reed? Sino nakakalam kung ano yung reed? Medyo malalim po ito eh. Yung reed ay parang mga damo, okay? Na in that time, 2,000 years ago, ito ay in ancient times, madali itong mabend. Madali itong ma-bruise. Madaling magkaroon ng pasa. At itong mga to ay tinatapo na lang. Ibig sabihin, kapag yung reed na meron ka ay bruised, tinatapon na lang yan ni Jesus. Pero Jesus says, not in my kingdom. When you are broken in God's kingdom, He will restore you. Hindi kanya itataboy. Yung smoldering wick, alam niyo kung ano yung smoldering wick? Sino dito ang, nakakita na ng kandila? Lahat naman kayo nakakita ng kandila, di ba? Hindi pa. Pakilabas yung kandila natin dyan. Kapag yung kandila ay ubos na, lalo sa mga masuki dito maputulan ng ilaw ng araw, pag yung kandila ay ubos na, alam mo yun, yung dulo na, yun ang tawag doon ay wick. Pag sinabing smoldering wick, nasa edge na siya ng pagkamatay yung kandila dahil ubos na siya. Ang sabi dito in verse 20, a smoldering wick He will not quench. Ibig sabihin, kung ikaw na isang Kristiyano ay nanghihina yung apoy na meron ka sa puso mo, hindi ka itataboy ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi alam nyo, yung ganon kahina na apoy, isang ano mo lang yun, wala na yan eh. Tama? Maganin mo lang yan eh. Wala na yan. Pero in the kingdom of God, no. Kung nanghihina ka, it is the perfect moment na lumapit ka sa Panginoong Jesus. Kung ikaw ay broken, it is the perfect time para isuko lahat ng meron ka sa Panginoong Jesus. And the kingdom reality na pinag-uusapan po natin ngayon is that Jesus, justice is not weak. Ang justice po ni Jesus is patient, it is merciful, and it is restorative. It is patient, it is merciful, and it brings restoration sa atin. His ultimate victory comes not by crushing the weak, but by lifting them up. In verse 21, ito po yung gusto kong panghawakan natin ngayong umagang ito. In His name, the Gentiles will hope. Ito yung hindi matanggap ng mga Israelita hanggang sa panahon natin ngayon, that the Messiah was for everyone.
That the Messiah is not just for them. Kaya yung mga Israelita po ngayon in Israel, naghihintay pa rin sila ng Messiah. Naghihintay pa rin sila ng tagapagligtas. But Jesus already came 2,000 years ago. And in His name, Gentiles will hope. Alam nyo, yung kabutihan, yung gentleness, yung salvation na dala-dala ni Jesus was extended to us. Was extended to us dahil mahal tayo ng Panginoong Jesus. Including us, including you today. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Maybe you feel bruised or maybe you feel broken. Maaring meron dito depressed or scarred or fragile. Or katulad ng smoldering wick na manghihina na yung iyong apoy, yung pananampalataya mo is very faint, your fire is almost gone. Jesus is not here to break you or Jesus is not here to snuff you out. Gusto ko pong malaman ngayong umagang ito, that Jesus is here to restore, to rekindle, and to strengthen you. As a church, our calling is to reflect that greatness. Alam nyo, too often kasi tayo mga Kristiyano, we are known for being harsh and being judgmental, pero mali po yun. Katulad ng puso ni Jesus, kaya po ito kingdom reality, para matauhan tayo sa katotohanan, na si Jesus is very patient sa mga tao na nanghihina, sa mga tao na nangangailangan sa Kanya. And the kingdom reality is, gentleness leads to restoration. If we are not being gentle, alam nyo, gentleness is actually a fruit of the Spirit. Tama? And if we are saying that we are filled by the Spirit, we will be gentle to those people who needs Him the most. Amen? Dito po tayo magtatapos. The world discards the weak. Tinatapon na ng mundong ito yung mga nanghihina, but Jesus restores them. This world extinguishes the fire. Yung mga merong faint flames, but Jesus rekindles them. At sa kaharian po ng Diyos, kailangan mo lang lumapit sa Panginoong Jesus. At naghihintay siya sa iyo. He's been waiting for a very long time and He's always looking at you. Ang gusto kong maunawaan ninyo na katotohanan ngayong umagang ito ay mahal kayo ng Diyos. At naghihintay lamang siya sa iyo na ibigay mo sa Kanya ano man yung dala-dala mo ngayong umagang ito. Tumayo po tayong lahat at tayo manalangin.